guys! Welcome back to my channel! And today, welcome ko ulit kayo sa aking kitchen. Okay, so today, I will try to cook beef caldereta for the first time. So, syempre, alam nyo naman, meron akong, nag-aaral ako ng culinary. So, charot. Charing! Syempre, manggagaling sa YouTube University ang aking menu. I will try to follow the steps lang kung paano gawin yung beef caldereta. So, nag-crave talaga ako ng beef caldereta kasi nung pumunta kami sa Aurora the other day, nag-lunch kami sa isang Filipino na store na nagluluto ng mga home-cooked na meals. At tas, sobrang sarap ng beef caldereta nila. So, nag-crave talaga ako. Nung umuwi na ako sa bahay, nag-crave ako ng beef caldereta. So, sabi ko, I wanna try to cook it. Kasi para alam mo yun, nakakamiss kasi yung nakakamiss yung lasa. It really feels like home. Parang nasa Pilipinas ka talaga kapag kumakain ng beef caldereta. That's what I feel. So, bumili na ako ng ingredients kahapon. So, please, join me as I try to cook caldereta for the first time. Sana masarap naman. And it's okay kasi ako lang na naman nagkakain nito. Alright, let's go! Alright guys, so na-prepare ko na yung mga ingredients na gagamitin natin for this menu. So, meron akong, of course, the garlic. Gagamit ako ng beef broth. And then, meron akong tomato paste and meron din akong tomato sauce. Just in case lang na maging kulang yung lapot later. And, dahil hindi ako pwede sa liver spread dahil may pork atang content yun, I'm gonna use peanut butter instead. And then, napampalapot. Of course, our carrots, patatas, bell peppers, and onions. And, of course, yung pinaka-main ingredient natin, yung beef. If medyo napansin nyo na medyo nakababad siya. So, yung beef ko kasi is, galing siyang freezer. So, binabad ko na lang siya sa secret ingredient ko, char. Kaya to parang own version ko, tong beef caldereta na to, because binabad ko muna sa soda yung beef ko para mas mabilis siyang maglambot. So, that's my secret ingredient. Titingnan ko kung ano magiging lasa niya. Of course, I'm gonna use as well yung, syempre, yung salt, pepper, and to taste. So, syempre, later on, meron naman na ako doon. And of course, oil. So, alright, let's go and let's start cooking! Alright, so the first step na nagagawin is to stir fry our veggies. Bell peppers muna. Mga 2 to 3 minutes lang per vegetable. And then next is ating carrots. Halu-haluin lang natin siya. Same lang na frying pan ang gamitin. And then next would be our potatoes. Itong potatoes, mga about 4 minutes. Pwede mo siyang i-stir fry. And then after that, magsusaute tayo ng garlic and onions. And then mix-mix lang, saute-saute. And then after that, lagay na natin yung karne. Tinanggal ko na to sa pinagbabaran ko na soda. And then, haluin lang natin siya up until maging parang brown na yung color ng karne. After that, pwede natin ilagay yung tomato sauce. So, haluin lang natin siya. After that, pagkatapos niyan, maglalagay tayo ng broth. So, naglagay ako ng mga 3 cups nitong beef broth. And kung wala naman kayong beef broth, pwede naman gumamit ng beef cube as an alternative. And water. Alright. Then, haluin lang din natin siya para makombine lahat ng ating ingredients. After that, papakuluan na natin. So, about mga 45 minutes bago to kumulo. And ito yung medyo matagal na part. After that, pag kumulo na, pwede nang ilagay yung ating peanut butter or liver spread. And then, mix lang natin siya ulit. After that, pwede na tayong mag-season. So, lagyan ng salt. Lagyan din ng pepper. And then, haluin lang. And then, chili flakes after. Kasi, mahilig ako sa maanghang. So, naglagay ako ng chili flakes. Yummy. It looks good. After that, haluin lang natin siya ulit.
So, pagka nahalo na, last na part is ilalagay na yung mga na-stir fry na veggies. So, carrots, andyan na. Next natin is yung ating potatoes. So, mga about 4 minutes, 4 to 5 minutes for the potatoes. And then, yung last natin ilalagay is, ilalagay yung bell pepper. So, that's it guys! Luto na ang ating beef caldereta! I hope you enjoyed and you can also try this in your own home. Thank you so much guys for watching and I'll see you again on my next one. Bye!